Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung sasabihin ko na ba. Pero naduwag ako. Natakot ako na baka masirang friendship natin. Natakot ako na baka friend lang talagang turing mo sa akin. Kaya itinago ko na lang. Dear Amihan Stories presents The Pilot's Unknown Son. Written by Kalia. Mainit ang araw sa gilid ng kalsada. Ngunit hindi iyon alintana ni Jessa habang abala sa pag-aayos ng kanyang maliit na food stall. Maingat niyang pinunasan ang mesa sa harap ng stall, inayos ang mga plastik na upuan, at sinigurong maayos ang pagkakalatag ng mga lutong ulam at ang paborito ng karamihan, ang kanyang espesyal na pansit. Kuya Ben, dadagdagan ko na ba yung kanin? Tanong niya sa isang construction worker na suki. Oo, Jessa, yung medyo marami ah. Ang sarap ng ulam mo ngayon. Sagot nito habang nakangiti. Lagi naman pong masarap. Biro niya, sabay sandok ng kanin. Natawa ang lalaki. Habang abala siya, may narinig siyang pamilyar na tunog ng sasakyang huminto sa tapat ng stall. Hindi na niya kailangan tumingin para malaman kung sino yun. Late ka na naman. Sabi niya nang hindi lumilingon habang patuloy sa paghahalo ng pansit. May mahinang tawa mula sa likuran. Grabe ka naman, Jessa. Wala man lamang welcome back. Kakalan ko lang ah. Doon lang siya napatingin. Nakasandal si Miguel sa kotse nito, suot ang sunglasses. Welcome back sa lupa. Anong gusto mo? Lumapit ito, tinanggal ang sunglasses, at umupo sa paborito nitong pwesto. Miss ko to at, syempre, miss din kita. Napailing na lang siya. Pansit at itlog tama? Huwag ka na magpa-impress, gutom ka lang. Tumawa lamang ito na malakas at hindi alintana ang mga taong nakatingin. Namiss ko talaga to, walang nagbabago sa'yo. Meron, mas busy na ako ngayon, kaya kumain ka na't huwag mo kong gambalain. Tinitigan siya ni Miguel habang kumukuha ito ng tinidor. Alam mo, kahit anong sabihin mo, ikaw pa rin ang paborito kong puntahan kapag umuwi ako. Hindi siya agad sumagot. Abala siya sa pag-aayos ng ibang order, ngunit may bahagyang paggalaw sa kanyang ekspresyon. Kasi mura dito. Sad niya, sabay abot ng tubig sa ibang customer. Grabe ka naman, hindi ba pwedeng sabihin mo na miss mo rin ako? Hindi, mabilis niyan sagot. Ang sakit mo magsalita, Jessa. Bago pa siya makasagot, may maliit na boses na biglang sumingit mula sa ilalim ng mesa. Ma, bayad na po ba siya? Napahinto si Miguel at napatingin sa baba. Dahan-dahang sumilip ang isang batang lalaki na may hawak na laruan na kotse. Si Gio iyon, ang kanyang anak na lalaki. 5 taong gulang na ito. Uy, ikaw na naman. Bati ng bata sa lalaki. Regular customer ka na, di ba? Ah, oo. Naguguluhang sagot ni Miguel. Bakit hindi ka pa nagbabayad? Diretsong tanong ni Gio. Napangiwi si Miguel habang napapakamot sa ulo. Kumakain pa lang ako, boss. Hindi ako boss. Ako ang accountant dito. Ma, bantayan mo yan. Baka mamaya tumakas na naman. Natawa ang ilang customer na nakarinig. Napailing na lang siya sa sinabi ng anak. Anak, huwag kang ganyan sa customer. Saway niya rito. Customer ba yan? Parang tambay na lang yan dito araw-araw. Bubulong-bulong na sabi ni Gio. Natawa ng malakas si Miguel. Grabe ka sa akin ah. Ilang taon ka na ba? 5. Sagot nito habang nakataas ang noo. 5 pa lang, ganito ka na magsalita? Mana ako kay mama. Proud itong sagot. Ah, kaya pala, pareho kayong masamang ugali. Di masama ugali namin ni mama. Protesta nito. Mas lalong natawa ang lalaki. Okay, sorry na. Umupo ang bata sa bakanting upuan sa tabi ni Miguel at tinignan ang kinakain nito. Masarap ba yan? Masarap, gusto mo? Libre? Agad itong tanong. Ha? Natigilan si Miguel. Libre ba o babayaran ko? Seryosong tanong ng bata. Napakamot si Miguel. Libre na, libre. Kumuha ng maliit na kagat ang bata saka tumango. Pwede na. Pwede na?
Ito na nga yung pinakamasarap dito eh. Mas masarap luto ni Mama kapag hindi ka nandito. Banat ng bata. Biglang natahimik si Miguel saka napahalakhak. Aray ko naman, personal na yan ah. Napailing na lang si Jessa habang naglalagay ng ulam sa plato. Anak, huwag mong inaasar si Kuya Miguel. Siya po nagsimula. Depensa nito. Anong ginawa ko? Tanong ni Miguel. Tumingin ka kay Mama ng matagal, bawal yun. Napasinghap ang ilang customer habang siya'y bahagyang napatigil sa ginagawa. Hoy, kumain ka na nga lang. Ngunit ngumiti na lang ang binata. Detective ka pala ha? Oo, at alam ko na gusto mo si Mama. Halos mabulunan ng binata sa kinakain. Oy, hindi ah. Di ka marunong magsinungaling, halata sa mukha mo. Napayuko si Miguel habang pinupunasan ng bibig. Grabe, wala akong laban dito. Lumapit siya't marahang hinawakan ng balikat ang anak. Tama na ha, huwag mong pinapahiya ang bisita. Di ko siya pinapahiya, tinutulungan ko lang. At nasaan na naman ang po at opo, Gio? Salubong ang kilay na tanong niya sa anak. Tinulungan saan? Tanong naman ni Miguel. Para umamin po, sagot ng bata. Ang hirap mong kalaban, boss. Sinabi ko na hindi po ako boss, pero pwede ba po akong tawaging sir? Sige na nga, sir. Good. Kontentong sagot nito. Sandaling natahimik ang paligid habang patuloy ang pagkain ni Miguel. Ngunit hindi pa rin inaalis ng anak niya ang tingin dito. Ano na naman? Tanong ni Miguel. Wala po. Tinitignan ko lang kung uubusin mo yan. Bakit? Sayang po kasi kung hindi. Pinaghirapan ni Mama yan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Pinaghirapan nga niya. Sige, uubusin ko. Promise. Tumango ang bata saka bumaba mula sa upuan. Good. Kasi po, babayaran mo po yan. Lumapit naman siya, hawak na ang resibo. Ito na ang bill mo. Tinanggap na lalaki ang resibo. May service charge ba? Para sa stress sa binigay mo. Di ako, yung anak mo yun. Depensa nito. Kasama ka ron. Balik niya. Napabuntong hininga ito at kinuha ang wallet. Alam mo, kahit lagi akong talo rito, babalik pa rin ako. Hindi siya agad sumagot, ngunit sa pagkakataong yun, hindi niya naitago ang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Matagal na silang magkakilala. Hindi lang basta kakilala, kundi magkaibigan na minsang naging halos hindi mapag-iwalay. Noon, sabay silang tumatakbo sa kalsada, nagtatawanan sa simpleng bagay at nangangarap ng kung ano-ano. Si Miguel ang palaging maingay, puno ng kwento at pangarap. Siya naman ang tahimik na nakikinig at laging naroon sa tabi nito. Hanggang sa dumating ang panahong, kinailangan nilang maghiwalay ng landas. Ma? Naputol ang pag-iisip niya na hilahin ng anak ang laylayan ng kanyang damit. Oh, sagot niya nang hindi pa rin inaalis ang tingin sa nilulutong pansit. Babalik po ba siya bukas? Tanong ng bata sabay turo kay Miguel na kasalukuyang nagbibilang ng sukli. Ewan ko. Maiksi niyang sagot. Babalik ako, hindi niyo na kailangang hulaan. Singit ni Miguel. Napailing siya. Hindi ka pa nga umaalis, may plano ka na agad bumalik? In-announce ko lang para prepared kayo. Sagot nito. Tama ka po ma, kailangan po nating maganda. Singit ng bata. Napakunot noo si Miguel. Maganda saan? Para po, bantayan ka. Diretsong sagot ni Gio. Natawa ang binata. Grabe ka talaga sa akin. Lumapit siya at kinuha ang bayad mula rito. O siya, tapos ka na. Marami pa akong asikasuhin. Hindi agad umalis ang lalaki. Sa halip ay nanatili itong nakatayo sa harap niya. Jessa, hindi siya agad tumingin. Ano? Okay ka lang ba? Anong klaseng tanong yan? Siyempre okay ako. Bukod sa pagod, okay naman. Yung, alam mo na, matagal na tayong hindi nagkita. Ngayon lang ulit na ganito na parang dati. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib pero agad niya yung tinakpan gamit ang kamay na hawak ng sandok. Iba na ngayon, may sarili na tayong buhay. Oo nga, pero hindi naman ibig sabihin na hindi na pwedeng bumalik kahit konti, di ba? Parang baka pwede naman tayong maging magkaibigan ulit.
Napalingon siya sa ibang direksyon. Kunwari may inaasikaso sa mga pinggan na nakatambak sa lababo. Huwag ka na magdrama dyan. Hindi ako nagdadrama. Bago pa siya makasagot, sumingit na naman si Gio. Kuya Miguel, may tanong po ako. Napabuntong hininga ang lalaki. Ay, ano na naman yun? Bakit ka po laging nandito? Saglit na natahimik ang paligid. Kahit ang ibang customer na naghihintay ay napatingin sa kanila. Kahit siya hindi inaasahan ng tanong. Ngumiti si Miguel saka bahagyang yumuko upang pantayan ang bata. Kasi gusto ko, masaya ako rito eh. Eh, bakit po gusto mo? Sunod na tanong ng kanyang anak. Dahil masarap ang pagkain ng mama mo. Hindi po yun ang totoong sagot. Mabilis sa kontra ni Gio. Ang hirap mong kausap, para kang detective. Totoo naman po eh. Sabi nito na nakataas sa noo. Anak, tama na. Baka maistorbo pa natin ng ibang customer. Sabi niya sa bata. Ngunit hindi pa rin ito umatras. Lumapit pa ito ng kaunti kay Miguel. Sagutin mo po na maayos. Gusto ko pong malaman. Napapuntong hininga si Miguel. Saka muling umiti, ngunit sa pagkakataong yun, mas seryoso na. Wala nang biro sa mukha nito. Babalik ako. Kasi may mga bagay na hindi ko gustong mawala. May mga tao na ayokong mawala sa buhay ko. Mabilis niyang ibinalik ang sarili sa trabaho. Kumuha siya ng isa pang kawali at sinimulan niyong painitin. Kung tapos ka na, umalis ka na. May ibang customer pa akong asikasuhin. Sige, alis na ako. Pero babalik ako. Bahala ka. Malamig niyang sagot. Naglakad na si Miguel papunta sa kotse nito. Ngunit bago tuluyang sumakay, muli itong lumingon. Jessa, hindi siya agad sumagot. Hindi ka nagbago. Dagdag nito. Dahan-dahan siya napatingin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumakay na ito't pinandar ang sasakyan. Tahimik niyang sinundan ng tingin ang papalayong kotse, hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Natakot siyang baka kapag may nasabi siya kay Miguel ay magbago ito. Natakot siyang baka mawala na naman ito at baka muli silang maghiwalay ng landas dahil sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. At higit sa lahat, natatakot siyang baka siya lang ang may nararamdaman. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ibang mundo ang ginagalawan ni Miguel. Nakatayo siya sa harap ng salamin at inaayos ang kanyang sombrero bilang piloto. Sandali siya napatitig sa sarili. Minsan nga ay hindi niya makilala ang sarili kapag nakikita niyang suot ang uniforme. Captain Miguel, ready na po tayo for boarding. Napalingon siya sa co-pilot niyang si Adrian, isang matalik na kaibigan na matagal na niyang kasama sa trabaho. Pareho silang nag-aral ng aviation, pareho silang nagtagumpay, at pareho silang may alam kung gaano kahalagang trabahong kanilang ginagawa. Copy. Maikli niyang sagot. Kinuha niyang kanyang flight bag at nagandang umalis. Bro, kanina ka pantahimik ah. Hindi ka naman ganyan usually. Saad ni Adrian habang naglalakad sila papunta sa boarding gate. Pagod lang siguro. Maraming flight ito mga nakarang araw eh. Alam ko yan pre. Kapag ganyan ka, may iniisip ka. Patuloy lang siya sa paglalakad. Ngunit alam niyang hindi titigil si Adrian hanggang hindi nito makuha ang sagot galing sa kanya. Napangiti ito agad. Gets ko na. May babae. Hindi dahil tahimik ako, may babae agad. Minsan, pagod lang talaga. Sus, sino na naman yan? Flight attendant ba? O yung anak ng business partner ng dad mo? Wala nga. Hindi ako naniniwala. Ilang taon ka ng single, tapos ang daming umaligid sa'yo. Pero wala ka man lamang pinapansin. Napabuntong hininga na lang siya. Tama naman si Adrian. Matagal na siyang hindi nagkakaroon ng espesyal na kaugnayan sa sino mang babae. Hindi naman sa wala akong pinapansin. So meron? Mabilis na tanong nito. Meron. Mahinahon niyang sabi. Napahinto si Adrian sa paglalakad. Sino? Sino yan? Hindi niya ito sinagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad papasok ng aircraft. Sa loob ng cockpit, naging seryoso ang kanyang aura. Maingat niyang sinuri ang controls, ang instruments at ang bawat detalye ng eroplano. Ito ang mundo niya, ang trabaho niyang pinaghirapan,
at ang pangarap na pinursige niyang matupad mula noong bata pa siya. Captain, all set. Lahat ng pasahero ay nakaupo na at handa na para umalis. Sabi ng cabin crew sa intercom. Copy. Prepare for takeoff. Ngunit kahit gano'n siya ka-focus sa trabaho, may isang bahagi ng isip niya ang patuloy na bumabalik sa isang maliit na food stall sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ng flight, bumalik siya sa lungsod kunesa ng kanilang pangunahing opisina. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng kanyang sekretary na si Lisa. Sir Miguel, may meeting po kayo with the board in 30 minutes. Anito. Ang pamilya niya ang may-ari ng airline sa pinapasukan kaya naman naitalaga siya bilang COO. Reschedule. Diretsong sagot niya. Hindi na niya kailangan mag-isip pa. Alam niya kung ano ang kanyang priority ngayon. Sir, importante po ito dahil may mga bagong proyekto ng airline ang pag-uusapan niyo. Kailangan po kayo ng board para sa decision. Sabi mo hindi ako available ngayon. Kailangan talaga. Bukas na lang sa ibang araw. Okay po. Mabilis sa tugon ng sekretarya. Pagpasok niya sa kanyang opisina, bumungad ang malawak na espasyo. Ibinaba niya ang kanyang sombrero at umupo sa swivel chair. Inilapat niya ang mga kamay sa mesa at ipinikit ang mga mata. Maya-maya, pumasok si Adrian ng walang paala. Grabe ka bro, board meeting yun Pinagandaan pa naman ng mga board members yun. Baka mapagalitan ka ng dad mo. Pwede namang i-move. May mas mahalaga akong gagawin ngayon. Napailing ito. Kung ibang tao yan, hindi pwede. Pero dahil ikaw ang anak ng may-ari, baka baliwalain ka na lang nila. Hindi ko kasalanan yun. Hindi ko naman hiniling na maging anak ako ng may-ari ng kumpanya. Pinaghirapan ko rin naman ang trabaho ko bilang piloto. Hindi nga, pero gamitin mo naman minsan ang tama. Hindi lang yun ang priority ko ngayon. May ibang bagay na mas kailangan kong gawin. Ano ba talaga yan? Babae na to, sigurado ako. Hindi ka naman ganito kabaliw kung hindi. Napangiti siya ng bahagya. Simple lang siya. May maliit na food stall sa may kanto ng Espanya. Single mom. May anak na lalaki na sobrang kulit pero mabait. Halos malaglag si Adrian sa kinaupuan. Ano? Food stall? Single mom? Ikaw yan, Miguel. Pilot, business owner, anak ng milyonaryo. Tapos, food stall? Ano problema dun? Masarap naman ang pagkain niya, lalo na ang pansit at adobo. Wala naman, nagulat lang ako. Iba sa usual mo, yung mga dati mong kasama, mga sosyalista at mga mayayaman. Tama ka, iba siya. Iba siya sa lahat ng nakilala ko. Anong meron sa kanya? Tanong nito na ngayon ay seryoso na rin. Matagal ko na siyang kilala. Bata pa lang kami, magkasama na kami. Siya yung tipo ng tao na kahit tahimik lang, ramdam mong nandyan. Parang isang libro na hindi mo kailangang basahin para malaman na importante siya. Hindi siya tulad ng iba. Paanong hindi? Usisa nito. Hindi siya nagpapa-impress. Kahit anong gawin mo, hindi siya basta-basta matutuwa. Kung may mali ka, sasabihin niya ng direkta. Pero kahit ganun siya magsalita, mabait siya. Napakunot noo si Adrian. Parang ang labo Masungit pero mabait. Hindi siya masungit, prangka lang at matalino. Sobrang talino niya talaga dahil lagi siya nangunguna sa klase nung high school pa kami. Doon, sobrang tigas ang ulo ko. Laging nasasangkot sa gulo. Hindi naman seryoso pero yung tipong pasaway lang pero laging napapagalitan dahil sa mga kalokohan. Natawa si Adrian. Hindi ko ma-imagine may ganun side ka bro. At sa lahat ng pagkakataon may problema ako. Siya yung laging nasa tabi ko. Kahit hindi ko siya tinatawag, nandun siya. Nagtatanggol niya ako, kahit ako yung may kasalanan. Kahit alam niyang mali ako, hindi niya ako iniwan. Ganon? Tanong nito. Oo, kahit minsan, napapagalitan na rin siya dahil sa akin. Dahil pinagtatanggol niya ako sa mga teacher o sa ibang estudyante. Hindi niya ako binabaliwala. Pero ako, iniwan ko siya. Hindi ko naman siya iniwan dahil sa ayoko. Pinili ko lang yung pangarap ko. Alam mo na, maging piloto. Umalis ng probinsya, mag-training sa ibang bansa. Wala akong choice nun. Para sa akin, yun na yung pinakamahalaga. At hindi na kayo nagkita ulit. Wala kaming communication. Agad sa bigla ko na lang siya nakita ulit. Napangiti siya, ngunit may halong lungkot ang ekspresyon. Iba na siya ngayon. Parang may padara siya na hindi mo kayang lampasan agad. Cold sa'yo? Tanong ni Adrian.
Oo, hindi na tulad ng dati. Dati kahit anong sabihin ko, nakikinig siya. Ngayon, parang lagi siyang may distansya. Masakit ba? Diretsong tanong ng kanyang kaibigan. Kinuha niya ang baso ng tubig sa mesa at uminom ng kaunti. Medyo, pero naiintindihan ko. Natural lang naman siguro. Matagal kayong hindi nagkita. Tapos bigla kang babalik na parang wala nangyari. Pero bro, yung anak niya, bothered ka ba? Kasi hindi biro yung magiging stepdad o ano, if magiging kayo. Hindi naman, wala namang masama sa pagiging single mama. Mas mahirap nga siguro kung hindi niya kayang panindigan ang responsibilidad. Pero sa kanya, kitang-kita talaga na pinaglalaban niyang kanyang anak. Sa totoo lang, mas lalo ko siyang hinangaan dahil doon. Bakit? Hindi madaling magpalaki ng anak na mag-isa. Magtrabaho araw-araw tapos may negosyo pa. Pero ang ayos pa rin niya. Hindi siya mukhang kawawa o ano. Parang proud na proud siya sa kanyang sarili ngayon. At yung anak niya, ang kulit pero matalino. Halatang maayos siyang napalaki kahit ang minsan ay mas matalino pa siya sa akin pagdating sa mga bagay-bagay. Oo nga, base sa kwento mo, mukhang ikaw pa niloloko ng bata. Wala akong panalo ron. Minsan nga, pinagsasabihan pa ako tungkol sa kung paano ko dapat kumilos sa harap ng mama niya. Pero okay lang sa'yo? Tanong nito. Okay lang, masaya nga eh. Parang bigla akong may anak na rin kahit na hindi ko kadugo. Tumayo siya at kinuha ang susi ng kotse mula sa mesa. Saan ka pupunta? Tanong ni Adrian. Sa Espanya, may kailangan akong balikan. Good luck, mukhang hindi madali yan ah. Hindi nga, pero hindi ko naman balak sumuko. Kung kailangan kong puntahan siya araw-araw para ipakita na seryoso ako, gagawin ko. Di ako titigil hanggat hindi ko maiparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga. Pagdating ni Miguel sa Espanya, hindi na siya nagulat sa parehong eksena. Abala si Jessa sa likod ng maliit na food stall. Hawak ang sandok habang hinahalo ang nilulutong sinigang. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, may maliit ng boses ang agad na sumalubong sa kanya. Late ka po! Napahinto siya at napatingin sa batang si Gio. Excuse me, may schedule ba ako sa'yo? Oo, dapat kanina ka pa. May assignment po ako. Assignment? Ako bang teacher mo? Di ako marunong magturo. Hindi nga po, pero ikaw ang babysitter ko ngayon. Busy si mama eh. At sino nagsabi? Ako po. Kailangan ko ng tulong pero hindi ako pwedeng makasagabal. Napatingin siya kay Jessa na abala sa pagbabalot ng order ng isang customer. Mabilis sa mga kamay nito at hindi man lang siya nilingon. Parang hindi nito naramdaman ang kanyang presensya. Jessa, tawag niya. Anong order mo? Walang lingon itong tanong. Patuloy pa rin sa paglalagay ng kanin sa plastic na mangkok. Inaasay mo ba ako rito bilang babysitter ng anak mo? Kung ayaw mo, umalis ka. Baka mas makakatulong pa kung hindi ka makikisiksik dito. Mabilis itong sagot saka ibinigay ang order sa customer. Grabe ka talaga, parang hindi tayo magkakilala nung high school ah. Kuya Miguel, math po ang assignment ko. Sabat ng bata. Math? Ilang taon ka na nga ulit? 5 ka lang, di ba? 5, pero advance ako. Sinasabi ng teacher ko, pwede na ako mag-grade 1 next year. 5, may math ka na. Nung bata pa ako, laro lang kami ng laro noon. Simple lang naman po ang math eh, pero mukhang mahihirapan ka. Baka hindi mo po alam ang sagot. Ha? Bakit ako mahihirapan? Pilot ako. Sa observation ko, medyo slow ka po minsan. Grabe ka naman sa akin. Sino nagturo sa'yo ng mga salitang yan? Si Mama. Sabi niya po minsan kailangan mo sabihin ng totoo kahit masakit. Mana ka nga sa mama mo. Siyempre! Proud itong sambit. Umupo siya sa tabi ng bata at tinignan ng papel. Okay, ano to? 5 plus 7. Basic, sabi ng bata. Naputol ang konsentrasyon ni Miguel sa papel na marinig ang boses ng isang lalaki. Hindi niya napigilang mapatingin. Matangkad, maayos manamit, at halatang komportable sa presensya ni Jessa. Nakangiti pa ito habang bahagyang sumandal sa gilid ng stall. Nagbukas ka na pala ulit. Akala ko magpapahinga ka muna. Simula ng lalaki. Kailangan hindi pwedeng huminto. Sagot ni Jessa. Ganun ka pa rin, matigas ang ulo. Napakuyom ang kamay ni Miguel sa hawak na papel. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang uminit ang kanyang pakiramdam. Kuya, 5 plus 7. Paalala ni Gio. 12. Sagot niya.
Mali ka po! Agad na sabi ng bata. Ha? Paano naging mali? 12 yun ah. Late ka na nga po, mali ka pa. Distracted ka po kasi. Hindi na siya sumagot. Nakatingin lang siya sa lalaki na ngayon ay tila may kinakwento kay Jessa. Kuya, nagsiselos ka po ba? Tanong ng bata. Hindi no, bakit ako magsiselos? Hindi ka makasagot ng tama. Hindi ka rin makatingin ng diretsyo. 5 years old ka pa lang, ang dami mo nang alam. Pero, relax ka lang po. Anong relax? Wala naman akong pakialam dun. Talaga po? Bakit kanina mo pa tinititigan? May iniisip lang ako. About sa 5 plus 7? Taas kilay nitong tanong. Hindi niya napigilang mapailing. Ay, ang kulit mo talaga. Lumapit pa si Gio at bahagyang bumulong. Hindi po type ni Mama yan. Ha? Yung lalaking kausap niya po, madalas yan dito. Mabait naman. Pero friend lang. Sigurado ka? Opo, alam ko ang taste ni Mama. Talaga? Ano ba ang taste niya? Hindi ko pa po sure, pero feeling ko hindi po siya mahilig sa mayabang. Hindi naman ako mayabang ah. Kunwari nag-iisip ang bata. Confidence daw yun, di ba? Natawa siya ng bahagya, pero agad ding napahinto nang marinig niyang muli ang boses ng lalaki. Anyway, Jessa, kung kailangan mo ng tulong. Okay na, kaya ko na. Putol agad ni Jessa sa sasabihin nito. Tumango ang lalaki na tila sanay na sa ganun sagot. Sige, ingat ka. Tahimik lang siya nakatingin hanggang sa tuluyan ang mawala ang lalaki sa kanyang paningin. Kuya, welcome back! Singit ni Gio habang bahagyang tinatapik ang braso niya. Saan? Sa Earth. Tapos ka na po magselos? Hindi ako nagsiselos ha. Okay po, sabi mo eh. Oy! Next problem na po tayo. Putol ng bata sabay turo sa papel. 8 plus 6. 14. Kuya Miguel. Napatingin siya sa bata na kasalukuyang nakasandal sa mesa. Hawak nitong kutsara na parang mikropono. Oh, ano na naman yan? Tanong niya. Bantayan mo po ako. Utos nito. Bantayan? Nandito ka naman sa harap ko. Paano ka mawawala? Biro niya sabay kurot sa pisngi nito. Baka po kasi mawala ako sa paningin mo kapag duman yung mga magagandang ate. Tsaka may performance po ko ngayon. Audience ka. Biglang tumayo ang bata sa ibabaw ng upuan. Inayos ang t-shirt at ginamit ang kutsara bilang mikropono. Tumikim ito na malakas para makuha ang atensyon ng lahat. Ladies and gentlemen, welcome to Gia's Variety Show. First song number, para sa taong laging late, laging mali ang sagot sa math, pero laging nandito. Para kay Kuya Miguel. Wala ka talagang pahinga, no? Music start. Utos ito sabay pitik ng daliri. At doon nagsimula ang concert. Kumakanta si Gio na malakas. Minsan mali ang lyrics, minsan mali ang tono. Pero todo effort sa galaw. Sumasayaw ito ng parang pop star. Umiikot at nagpapakyut sa mga nagdadaan na customer na hindi makapagpigil na tumawa at kunan ito ng litrato. Nang matapos ang kanta, hingal na hingal ito at yumuko ng malalim para sa baw. Thank you, clap your hands! Utos ito sa kanya. Pumalakpak naman siya na malakas. Bravo! Grammy Award winner ito ah. Saan mo natutunan yan? Sa YouTube po, syempre. Advanced learner ako, remember? Sabi nito sabay taas ang noo. Pero wait po, may part 2 pa to. Interview portion. Bigla nitong itinutok ang kutsara sa bibig niya. Sir Miguel, ilang tanong lang po. Bakit po kayo lagi nandito? Dahil ba sa masarap ang luto ni Mama? O dahil gusto niyo lang makita si Mama? Napalunok siya tumingin sandali kay Jessa na abala pa rin sa pagluluto pero alam niya nakikinig. Ha? Kasi may utang ako sa kanya. Dahilan niya. Utang po? Utang na loob? Pangasar ng bata. Utang na dapat bayaran. Depensa niya. Sus, alam ko na. Crush mo po si Mama, di ba? Derechahang tanong ni Gio. Nag-init ang kanyang pisngi. Hoy, ang bata-bata mo pa, alam mo na yan? Siyempre, ang halata mo po kaya kuya. Kapag dumaran yung ibang guys dito, nagiging angry bird ka na naman.
Yung mata mo parang laser. Dahil sa hiya at tawa, hinablot niya ang bata at kiniliti ito hanggang sa sumuko ito. Tama na, surrender na po ako! Pero totoo naman eh! Sigaw ni Gio habang pumipiglas. Sus, ikaw talaga, masyado kang maalam sa mga ganyan. Mag-aral ka na nga lang ng math dyan. Sabi niya sabay balik sa upuan nito. Okay, math na. Pero last question na lang po, promise. Sabi ni Gio habang pinupunasan ng luha dahil sa katatawa. Ano na naman? Kapag naging papa kita, kapag naging jowa mo po si mama, pwede ba ako ang maging boss sa bahay? Napahagalpak ng tawa si Miguel. Tumingin siya ulit kay Jessa na ngayon ay nakatingin na sa kanila. Boss ka na, ngayon pa lang. Siyempre, kailangan may hierarchy po. Ikaw po si bossing, si mama si boss, ako si big boss. Ay nako, sige na nga, big boss ka na. Ngayon, sagutin mo na tong 9 plus 3. Kapag mali ka, tatanggalin kita sa pwesto. Inikutan siya nito na mata. Easy lang yan 12. Tapos na. Uy mama, tapos na assignment ko. Pwede na ba mag-extra rice? Sigaw nito kay Jessa. O sige, dahil magaling ka. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, ngumiti ito ng totoo sa kanya. Salamat, bulong nito. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Miguel. Nawala lahat ng pagod at init ng ulo niya kanina. Oh, ano po yung ngiti mo dyan, kuya? Nasa Cloud9 ka? Asar ulit ni Gio. Wala, kumain ka na lang dyan. Dahil sa emergency operation, naging bisa na busy si Miguel pero sa kakaibang paraan. Mas lalo siya naging available. Imbes sa ilang araw o linggo bago makauwi, halos araw-araw na siyang dumaraan o nagpapahaba ng oras sa stall ni Jessa. Isang hapon, mainit ang sikat ng araw at puno ang pwesto. Kuya Miguel, tubig po! Sigaw ni Gio habang nakaturo sa mesa. Sandali lang! Sagot niya saka mabilis na kumuha ng pitcher. Dahil sa bilis at dami ng ginagawa, aksidenteng nabangga niya ang isang lalaking customer. Uy, ingat naman po! Sita ng lalaki. Pasensya na po sir, sorry talaga. Nang makalis ang customer, lumapit si Gio at hinilang kanyang pantalon. Kuya, seryoso ang mukha ng bata. Ano yun, big boss? Dapat po kapag nandito kayo, focus. Pilot ka, di ba? Dapat kalmado ka lang. Hindi pwedeng mag-panic landing. Panic landing? Saan mo naman nakuha yan? Sa TV po. Tsaka sabi ni mama dapat po organized. Ikaw kasi minsan tumutulong, minsan nakikipagkulitan, minsan nakatitig lang kay mama. Saan ka po nakaka-focus doon? Uy, huwag ka nga maingay. Baka marinig ng mama mo. Totoo naman po eh. Eyes on the road, kuya. Eyes on the road po! Dumating ang gabi. Unti-unti nang nauubos ang paninda at kumukonti ang mga customer. Nagsimulang magligpit si Jessa. Tahimik lamang si Miguel na tumutulong magpunas ng mesa at mag-ayos sa mga upuan. Tumigil ka na nga dyan, baka isipin ng ibang tao, empleyado kita. Biro ng babae habang nagbibilang ng kita. Di swerte mo. Magaling, guwapo at piloto pang empleyado mo. Wala pang bayad. Umiling na lang ito pero may ngiti sa labi. Salamat Kung wala ka, hindi ko alam kung paano maasikaso ton si Gio lalo na kapag peak hours. Bago pa siya makasagot, biglang sumingit si Gio na kumakain ng tirang lumpia. Mama, alam mo ba magaling mag-drive si Kuya Miguel Kahit eroplano po kaya niya. Alam ko, kaklase ko nga siya dati eh. Sagot ni Jessa. Pwede po kaya niya tayong ihatid pa uwi gamit ang eroplano para mabilis po hindi na po tayo matatraffic. Excited na tanong ng bata. Natawa silang dalawa. Nako, bawal maglanding dito sa kalsada baka mahitay ng jeep. Pabirong tugon niya. Pwede naman po siguro sa bakanting lote malapit sa bahay namin. Maliit lang naman po yung eroplano, di ba? Porsigido pa rin si Gio. Gio, hindi pa ba sapat yung 4 wheels na hatid sundo natin? At saka baka mapagalitan si Kuya Miguel ng boss niya kapag ninakaw niyang eroplano. Hindi naman po nakaw baro lang po. Di ba kuya? Special delivery? Oo na. Pag naging chief pilot na ako, ikaw at si mama mong unang pasahero ko. Deal? Inabot niya ang kamay nito para makipag-handshake. Deal!
Nag-high five sila na malakas. Ngunit kinabukasan ay mainit ang noo ni Gio nang buhatin ito ni Miguel palabas ng stall. Halatang hirap na hirap ang bata. Namumutla at mahigpit ng kapit sa kwelyo niya. Tahan na, Big Boss. Dadaling ka namin sa doktor para gumaling ka agad. Malambing na sabi niya at mabilis na naglalakad papunta sa sasakyan. Kuya, pagod po ako. Bulong ni Gio habang nakasubsob ang mukha sa leeg niya. Dinala nila ni Jessa ang bata sa isang klinika. Pagdating doon ay nauuhaw daw si Gio at wala silang tubig. Kaya nagpaalam muna si Jessa na bibili ito. Miguel, ikaw muna bahala sa kanya ha. Salamat talaga. Nag-aalalang sabi ni Jessa bago tumakbo palayo. Pagdating ng doktor ay kinuha ang vital signs ng bata at pinakiramdaman ng katawan. Mataas ang fever niya, mukhang viral infection pero kailangan nating obserbahan. Sabi ng doktor habang nagsusulat sa chart. Ikaw bang tatay niya? Para kayong pinagbiyak na bunga nitong anak niyo, mister. Spitting image talaga. Natigilan si Miguel. Napatingin siya sa mukha ng bata habang nakapikit ito dahil sa antok. Kung tutuusin, may kung anong pamilyaridad na hindi niya maipaliwanag. Hindi po, Dok. Kaibigan ko po ang mama niya. Paglilinaw niya, kahit may kung anong kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ganun ba? Kamukhang kamukha mo kaya akala ko talaga anak mo. Bihira yung ganyan. Sige, kukuha lang ako ng dugo para sure tayo at ma-check kung may infection. Biglang bumagal ang tibok ng puso niya. Tumingin siya ulit kay Gio, tapos sa kanyang sarili. Nagsimulang umikot ang isip niya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Miguel. Huwag kang assuming. Anya sa isip. Pero bakit nga ba kahit kailan ay hindi sinabi sa kanya ni Jessa kung sino ang ama ng bata? At paano sila magkakaroon ng anak Wala naman nangyari sa kanila noon. Hindi siya magtatago ng ganitong kalaking lihim sa akin. Pero kahit anong gawin niya ay hindi mawala-wala ang kaba at kuryosidad niya. Kuya, mahinang tawag ni Gio. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata. Gising ka na pala. Ayos lang ba pakiramdam mo? Mabilis siyang lumapit at pinunasan ng pawis sa noo ng bata. Gutom ako. Masarap sana yung sopas ni Mama. Gusto mo ng sopas? Sige, paglabas natin dito, bibili tayo. Yung pinakamasarap na sopas promise. Gumiti ng bahagya si Gio at hinawakan ng kanyang kamay. Thanks po, kuya. Ang bait mo talaga. Parang tatay ko na. Ngumiti siya ng pilit pero agad din siyang umili. Hindi. Huwag kang umaasa sa wala, Miguel. Baka masaktan ka lang. Anya sa isip. Kahit na sinasabi niyang nagkataon lang, hindi niya maiwasang mapatitig sa kamay nilang magkahawak. Parang may kung anong koneksyon na hindi niya maintindihan at unti-unti na siyang kinakabahan kung ano ba talaga ang katotohanan. Pag-uwi nila, inihiga muna niya si Gio sa kwarto. Pagkatapos siguraduhing mahimbing ng tulog ng bata at nainom na ang gamot, ay nagpaalam na siya kay Jessa. Nagpasya siyang umuwi na rin dahil gabi na at pagod din siya. Kinuha niya ang susi ng kotse niya pero napahinto siya nang mapansin niyang wala ang wallet niya. Kinapa niya yun sa bulsa pero wala. Na-realize niyang naiwan niya siguro sa sala o sa mesa kanina habang binubuhat niya si Gio. Dahan-dahan siyang pumasok ulit. Nakita niya ang wallet niya sa gilid ng sofa. Kinuha niya yon at akmang aalis sa sana nang marinig niyang nagsalita si Jessa mula sa likod ng pinto. Tila may kausap sa telepono. Oo nga ma, kasama namin siya kanina, si Miguel. Yung kaklase ko nun. Alam ko, sinasabi mo dati na baka bumalik siya. Pero hindi ko inakalang ganito ang mangyayari. Tumahimik saglit si Jessa, tila nakikinig sa kausap sa kabilang linya. Alam ko na dapat ko nang sabihin. Pero paano ma? Takot ako na baka magalit siya. O baka isipin niya na ginawa ko lang to para may sumagot sa responsibilidad. O baka layuan niya kami. Nanigas si Miguel sa kinatatayuan niya. Ang mga kamay niya ay nanlamig. Anong sinasabi nito? Ano ang dapat sabihin? Alam ko ma, tunay na anak ni Miguel si Gio. Hindi ko na maitatago yun. Lalo na ngayon araw-araw silang magkasama. Para siyang binuhusan na malamig na tubig. O mas tamang parang pinagsakan siya ng langit at lupa.
Alam ko naman na napamahal na sa kanya ang bata. Pero natatakot ako na baka kapag nalaman niyang totoo, magbago ang lahat. Hindi na niya nakayanan. Binuksan niya ang ilaw sa sala. Nagulat si Jessa at mabilis na ibinaba ang cellphone. Miguel, akala ko umuwi ka na. Totoo ba yun, Jessa? Si Gio. Anak ko ba talaga? Kitang-kitang pagkagulat at takot sa mukha nito. Nangingilid ang luha nito habang dahan-dahan tumatango. Hindi ko sinasadya pero oo, ikaw talagang ama ni Gio. Parang may biglang sumabog sa loob niya. Napatras siya ng isang hakbang. Ano? Paano nangyari yan? Paano ako? Paano tayo? Naalala mo ba? Yung gabing bagong hiwalay ka sa ex mo. Yung gabing pumunta ka sa bahay. Lasing na lasing at umiiyak. Tandang-tanda niya pa na nagmumura siya tungkol sa ex niya. Isang gabing akala niya ay kasama niya ang ex niya. Akala mo, siya ang kasama mo. Pero ako yun, Miguel. Ako yung kasama mo ng gabing yun. Dagdag pa nito. Parang may bumagsak na mabigat na bato sa kanyang dibdib. Hindi siya agad nakapagsalita. Napatitig lang siya kay Jessa habang binubuo ang mga piraso ng mga pangyayaring matagal nang nakalimutan. I didn't plan it. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Pareho tayong hindi okay nun. Hindi ko alam. Baka nadala rin ako sa emosyon ng gabing yun. Baka naisip ko rin baka makahanap ako ng kalinga sa'yo nun. At ang malaman kong buntis ako, pinili kong itago. 1 taon ako nagtago sa probinsya kasama ang nanay ko. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ko hinanap? Sana naman binigyan mo ko ng pagkakataong malaman. Kasi kilala kita, Miguel. Alam ko may pangarap ka. Alam kong gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Gusto mo magkaroon ng sariling negosyo. Gusto mo makita ang sarili mong nasa mataas sa lugar. Alam ko may direksyon ka sa buhay. At ayoko maging dahilan para huminto ka. Ayoko maramdaman mong dahil sa akin, mawawalan ka ng pag-asa. Jessa, mahina niyang sabi. Kung sinabi ko sa'yo noon, pipiliin mo kung panagutan, alam ko yun. Kilala kita, mabait ka, responsableng tao. Pero ayoko maramdaman na napilitan ka lang. Ayoko makita ka nahihirapan dahil sa akin at sa bata. Sa responsibilidad na hindi mo naman ginusto. At ewan ko, na hindi mo nga natatanda ang may nangyari sa atin kaya paano ko sasabihin sa'yo? Natatakot ako mapagtawanan, mapabulaanan. Tama naman si Jessa. Kung nalaman niya iyon noon, siguradong ibibigay niya lahat para sa mga ito. Pero hindi niya alam kung handa na ba siya noon, tulad ng pagiging handa niya ngayon. Pinili kong akuin lahat dahil gusto ko itang paliyain. Gusto kong maabot mo mga pangarap mo nang hindi ka nahahadlangan. Dagdag nito. At para hindi ka mapilit ang panindigan ng babaeng hindi mo naman mahal. Napatingin siya rito, pero walang galit sa mga mata niya. Kundi, pagkalito, sakit at isang bagong damdaming hindi niya maipaliwanag. At ngayon, anong gusto mo mangyari? Ano na ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano tayo magsisimula. Pero ang sigurado lang, anak mo siya. At kahit hindi mo siya kilalanin, hindi mababago yun. Haramdam niya ang panginginig ng mga kamay niya, pero hindi dahil sa takot o galit, kundi dahil sa sobrang saya na biglang bumalot sa buong pagkataon niya. Sa loob ng ilang taon, pakiramdam niya may kulang sa buhay niya. At ngayon niya lang na-realize kung ano yon. Tumingin siya kay Jessa at nakita niya ang takot sa mga mata nito. Jessa, hindi ako galit. Maniwala ka sa akin, hindi ako galit. Ha? Pero Miguel, niloko kita. Itinago ko sa'yo, alam ko. At nasasaktan ako na nahirapan ka mag-isa. Nawala ako nung ipinanganak siya, na lumalaki siya. Pero Jessa, salamat. Salamat dahil binigyan mo ako ng regalong ito. Si Gio, anak ko talaga siya. Nawala ang bigat sa dibdib niya. Pakiramdam niya ay lumutang siya sa ere. Lahat ng bagay ay nagkaroon na ng saysay. Ang pagkakahawig nila, ang koneksyon na nararamdaman niya sa bata kahit noon pa, at kung bakit sobrang bilis ang tibok ng puso niya tuwing kasama niya ito. Kinabukasan,
Agad na tinawagan ni Miguel ang matalik niyang kaibigan at co-pilot na si Adrian. Halos mapasigaw ito sa kabilang linya nang ikuwento niyan lahat. Gagi, totoo ba yan pre? Wow, ang swerte mo naman. Akala ko nga dati crush mo lang si Jessa. Ngayon may anak na pala kayo. Oo pre, hindi ko ma-explain ang saya. Parang nabuo na ang mundo ko. Pero pre, gets ko na masaya ka at naniniwala ka sa kanila. At obvious naman na kamukhang kamukha mo ang bata. Pero alam mo naman na kailangan nating maging sigurado, di ba? Para sa records, para sa future, at para wala nang duda kahit kanino. Mas mabuti pa rin kung magpa-DNA test kayo. Para 100% sure na walang butas. Oo pre, tama ka. Kahit walang test, alam ko sa puso ko na akin siya. Pero gagawin ko para sa kapayapaan ng isip ng lahat. Pero hindi niya inaasahan na malalaman agad iyon ng ama niyang si Don Roberto. Nang makauwi siya sa mansyon para sa dinner, sinalubong siya agad ang seryosong tingin ng tatay niya. Nakaupo ito sa sofa, hawak ang baso ng whiskey at mukhang matagal nang naghihintay. Umupo ka, Miguel. Utos ito. Umupo siya. Alam na niya kung tungkol saan yun. Pa, totoo bang narinig ko? May anak ka raw. Sa babaeng yon, kay Jessa? Tanong nito ng diretsyo. Opo pa, ang pangalan ng anak namin ay Gio. Tinitigan siya nito na matagal. Hindi ko pwedeng tanggapin ang isang bata base lang sa salita at itsura, Miguel. Pamilya tayo. May pangalan tayo, may man at may responsibilidad. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Pa, kamukhang kamukha ko po siya. At type O positive din siya. Maraming type O positive sa mundo, Miguel. At maraming pwedeng magkamukha lang. Gusto kong mapatunayan. Ipagawa mo ang DNA test. Ngayon din. Kung totoo na po ko siya, aalagaan natin. Pag-aaralin at ibibigay natin ang lahat. Pero kung hindi, kailangan kong malaman. Gusto sanang tumutol ni Miguel. Gusto niya sabihin na hindi kailangan. Na naniniwala siya kay Jessa. Pero alam niyang matigas ang ulo ng tatay niya at hindi ito titigil hanggat walang ebidensya. Isa pa, parte na rin yun ang gusto niya, ang maging opisyal ang lahat. Opo pa, gagawin po namin. Susunod po ako. Ilang araw ang lumipas, dinala ni Miguel at Adrian si Gio at Jessa sa pinakamagaling at mapagkakatiwalaang laboratorio sa lungsod. Hinawakan niyang kamay ng babae para pakalmahin. Okay lang to, Jessa. Para na rin sa atin. Para wala nang tanong-tanong. Kinuhaan sila ng dugo si Gio. Ang proseso ay mabilis lang. Pero ang paghihintay sa resulta ay parang napakatagal kahit ilang araw lang naman iyon. Araw-araw siyang nagdarasal. Umaasang kumpirmahin lang ng papel ang alam na ng puso niya. Sa mga araw na yon, lalo pang tumibay ang samahan nila. Mas lalo niyang minahal si Gio. Tuwing nakikita niyang bata na tumatawa o kung paano ito kumurap at ngumiti, lalong sumasaya ang puso niya. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan nilang bumalik para kunin ang resulta. Naroon din ang ama niya para personal na makita ang resulta. Nanginginig ang kamay niya nang inabot sa kanya ng doktor ang sealed envelope. Tumingin siya kay Jessa. Tumango ito sa kanya na may luha sa mga mata. Binuksan niya yon. Dahan-dahang binasa ang mga nakasulat. At doon, nakasulat ang katotohanang matagal na niyang alam, pero ngayon lang, opisyal na kinumpirma. Probability of paternity, 99.99%. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha niya. Lumingon siya sa tatay niya. Nakita niya lumambot ang ekspresyon nito. Anak. Anya sabay lapit kay Gio na nagtataka kung bakit umiiyak siya. Lumuhod siya sa harap ng bata at niyakap ito na mahigpit. Papa mo na ako, Gio. Papa mo na talaga ako. Ngumiti ang bata at niyakap din siya pabalik. Papa? Oo anak, Papa. Hindi nagtagal, seryosong kinuusap ulit siya ng ama niya sa opisina nito. Nakaupo si Don Roberto sa malaking upuan. Miguel, ililipat mo na rito si Gio. Dito na siya titira. Dito na siya mag-aaral sa private school. Ibibigay ko lahat ng kailangan niya. Best of everything para sa apo ko. Pa, hindi po pwede. Hindi ko po siya pwedeng kunin sa nanay niya. Alam niyo po kung gaano kahirap para kay Jessa na palakihin na mag-isang anak namin. At higit sa lahat, ayaw po nila sa mansyon. Nasanay sila sa simpleng buhay. Pero anak, pa, please.
Respeto naman po kay Jessa. Nanay siya at respetuhin niyo rin po ang nararamdaman ko. Ayoko magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang magandang solusyon, every weekend ipapasyal na lang si Gio rito. Yan lang ang papayagan ni Jessa at yan lang din ang gusto ko. Matigas ang paninindigan niya. Wala naman nagawang kanyang ama kundi pumayag na rin. Dumating ang unang weekend. Pumasok ang mamahaling kotse sa gate ng malaking mansyon. Bumaba si Miguel. Sabay hila sa kamay ni Gio na medyo namamangha sa laki at ganda ng bahay. Wow, kuya! Papa! Ang laki po ng bahay niyo, parang palasyo! Sigaw ni Gio. Tumawa siya at kinilig sa tawag na papa. Oo anak, dito tayo maglalaro ngayong weekend ha. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila na mga kasambahay at syempre ni Don Roberto. Nakapormal pang matanda para bang galing sa meeting. Umupo sila sa sala. Tahimik sana ang lahat, pero si Gio ay iba. Mabilis kumilos, mabilis mag-isip, at sobrang kulit. Lolo! Bati ni Gio sabay lapit sa kanyang ama. Tinignan nito na maigi ang matanda. Ang gwapo niyo po pala, parang si Papa gwapo rin. Kaya pala gwapo si Papa kasi gwapo po kayo. Tapos gwapo rin ako kasi apo niyo ako. Natigilan si Don Roberto, tapos ay biglang napangiti. Wala pa 5 minuto, nabasag ng seryosong aura nito. Magaling magsalita. Gusto mo ba ng chocolates? O laruan? Sabihin mo lang kay Lolo, bibiling ko lahat. Umiling si Gio. Hindi na po Lolo, marami na po ako. Tsaka sabi ni Mama wag daw po masyadong magastos. Pero pwede po bang magtanong? Oo naman, ano yon? Lolo, bakit po kayo laging nakasuot ng ganyan? Parang nasa business meeting palagi. Pwede po ba magsuot kayo ng shirt at t-shirt minsan? Para makatakbo tayo, turuan niyo po kung mag-golf o mag-drive ng kotse niyo. Natawa na lang siya sa gilid. Hapon na noon, nag-decide ang kanyang ama na ipakita kay Gio ang malaki nitong garden at ang collection ng mga sasakyan sa garahe. Akala na matanda ay mamamanghalang ang bata, pero hindi nito inaasahan ang susunod na mangyayari. Lolo, yung red na kotse, Ferrari po yan 488 pista. Sigaw ni Gio habang nakaturo. Nanlaki ang mata ng matanda. Ha? Alam mo yan? Opo, mahilig po ako manood sa YouTube eh. Ang lakas po niya 720 horsepower po yan, di ba? Halos maumid ang dila ng matanda. Tumingin ito sa kanya. Anak, ang talino nito Hindi lang makulit, matalino pa. Mula noon, hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Si Don Roberto na dati seryoso at laging nakaupo sa opisina. Ngayon ay kasama na ni Gio sa garden na naghahabulan. O di kaya naman ay nakaupo ito sa sofa habang pinapanood ang bata na nag-e-explain tungkol sa mga space rockets at planets. Lolo, alam niyo po ba, ang Earth ay pangatlo sa planets, tapos ang Mars ay red kasi may rust doon. Gusto ko po maging engineer paglaki ko, tapos gagawa ko ng rocket para puntahan natin ang buwan. Sabi ni Gio na excited na excited. Talaga? Sige, susuportahan ka ni Lolo. Bibilang kita ng pinakamalaking telescope at gagawa tayo ng sarili nating space station dito sa backyard. Sagot ng kanyang ama na parang bata na rin kung makipag-usap. Noong oras ng pagkain, nandoon na naman ang katatawanan. Lolo, sabi po ni Mama dapat maraming gulay, pero wag po masyadong maraming kanin kasi tataba tayo. Tapos dapat inom na maraming tubig para healthy tayo at makapaglaro pa tayo ng matagal. Pangaral pa ni Gio. Tumango ang matanda, parang isang masunuring estudyante. Opo, susunod ako sa iyo po. Nakita ni Miguel ang eksena at hindi makapaniwala. Ang tatay niya na kahit siya'y hirap pakiusapan, ngayon ay sunod-sunuran sa isang 5 taong gulang. Noong oras ng pag-uwi, namumula mga mata ng kanyang ama. Nanggaling ito sa kwarto at mukhang doon nagdrama dahil uuwi ng apo. Hindi alam ni Miguel kung matatawa siya o ano. Pa, uwi na po kami babalik din kami next weekend. Sabi ni Miguel habang inaayos ang gamit. Lumapit ang matanda kay Gio at niyakap ito na mahigpit. Ingat ka apo, ingatan mo to Miguel at dali mo agad next week. May bibilin pa ako para sa kanya.
Bye po, Lolo. Love you po. Next week ulit tayo maglalaro ah. Huwag po kayo malungkot. Kumaway si Gio habang umaalis ang kotse. Habang nasa biyahe, nagsalita si Miguel. Anak, nilambing mo yata masyado si Lolo ah. Tumawa ang bata. Siyempre naman po, Papa. Kasi lolo ko siya eh. Tsaka kailangan niya ng kalaro eh. Mukhang malungkot po siya pag wala tayo doon. Napangiti siya. Tama ang anak niya. Isang hapon, pagkatapos ihatid sina Gio at Jessa sa bahay galing sa mansyon, hindi agad umuwi si Miguel. Sa halip ay dumaan siya sa isang kilalang wholesale market sa bayan. May nakahanda ng sasakyan na nag-aabang at sinalubong siya ng isang lalaking may suot na apron na si Mang Ben, ang supplier na matagal na niyang kakilala at pinagkatiwalaan. Boss, nandito na po lahat. Flour, sugar, noodles, canned goods, pati ang fresh meat at gulay. Pinakamura ko na po ang ibenta, gaya ng bilin nyo. Sabi ni Mang Ben habang inaayos sa mga kahon. Siguraduhin mo lang, Mang Ben, na hindi nyo babanggitin ang pangalan ko. Kahit kailan, hayaan yung isipin nila na swerte lang sila o magandang business deal to. Ayoko makaramdam sila ng obligasyon. Opo, boss, naiintindihan ko. 3 taon na tayong ganito, di ba? Simula na nagtayo siya ng maliit na food stall, kayo nang palaging nagbubukas ng pinto para maging murang puhunan niya. Kahit yung tumaas ang presyo ng bilihin noong nakarang taon, kayo pa rin ang sumagot sa difference para hindi siya mahirapan. Kaya ko naman eh, at higit sa lahat, deserve nila yon. Si Jessa, pinaghirapan ng lahat na mag-isa. Hindi ko kaya makita na nahihirapan sila habang nandito ako, may kaya at wala man lang magawa. Bumalik ang alaala niya noong mga panahong halos sumuko na si Jessa. Kahit noong panahon na wala pa silang komunikasyon, hindi siya nawala. Naroon lang siya sa dilim. Nagbabantay at sumusuporta sa kaibigan niyang hindi nawala sa isip niya kahit na naabot na niyang pangarap niya. Tama palang ginawa niya dahil hindi lang si Jessa ang nakinabang, kundi pati ang kanyang anak. Kinabukasan sa food stall, abala si Jessa sa pagluluto habang tinutulungan siya ni Gio. Mama, amura po talaga dito kaya pala maraming bumibili. Sabi ni Gio habang nagpupunas sa mesa. Ngumiti siya at hinaplos ang ulo ng anak. Oo nga anak, buti na lang talaga't mabait si Lord. Lagi tayong binibigyan ng paraan. At buti na lang din, mabait si Mang Ben. Laging murang binibenta sa atin kahit mahal ang bilihin ngayon. Hindi niya napansin na naroon pala si Miguel sa gilid. Nakasandal sa poste at pinapanood sila. Lumapit ito at tumulong. Mabuti naman at maayos ang takbo ng negosyo, Jessa. Oo nga eh, pero simula nang dumating ka, parang lalong gumagandang takbo ng lahat. Parang nawala lahat ng problema. Ako palang lucky charm mo kung ganun. Lucky charm ka dyan. Anya habang may pinipigilang ngiti sa labi. Isang araw, dahil sa family bonding na gusto ni Don Roberto, napilitan silang pumunta sa isang resort sa labas ng bayan. Akala niya ay magkakahiwalay sila ng kwarto o di kaya ay magkakasama silang tatlo sa isang malaking suite. Pero mukhang may plano ang tadhana o baka naman pakana iyon ng tatay ni Miguel. Ma'am, sorry po talaga na overbook po kami. Yung 2 kwarto na ni-reserve nyo, sirang aircon. Ang available na lang po ngayon ay yung honeymoon suite. Isang malaking kama lang po. Sabi ng receptionist na nakayupo pa dahil sa hiya. Naniga si Jessa sa kinatatayuan niya. Tumingin siya kay Miguel na mukhang nagulat din. Okay lang. Ibabalik ko na lang ang susi at hahanap na lang kami ng ibang hotel. Akmang sasabihin niya pero biglang umiling si Miguel. Wag na, Jessa. Malayo ng biyahe natin at pagod na si Gio. Sakala mo namang mapapagalitan ako ni Papa kapag umuwi tayo agad. Sabi niya dapat ay mag-enjoy tayo. Sige na, one night lang naman. Professional tayo. Maghahati tayo sa space. Ako sa gilid, ikaw sa kabila. O kaya ako sa sofa. May sofa ba doon? Tanong niya nang naniningkit ang mga mata. Wala, kama lang. Malaki naman yun. Parang basketball court na laki. Hindi tayo magdidikit, promise. Pangako nito sabay kuha ng keycard. Pagpasok nila sa kwarto, tama nga ang sabi nito. Sobrang laki pero isang kama lang talaga na sobrang puti at lambot. Malambot na nakakatuksong matulog agad. Inihiga muna nila si Gio sa gitna. Dahil gabi na at pawisan, pumasok muna siya sa CR para magpalit ang damit at mag-ayos. Nang lumabas siya, nakasandot shorts na siya. Nakita niya nakaupo si Miguel sa gilid ng kama.
Nakapadyama na rin ito at ang guwapo-guwapo pa rin kahit simple lang ang suot. Matutulog na ako, sabi niya sabay talukbong ng kumot hanggang leeg. Humiga na rin si Miguel sa kabilang side. Ilang minutong lumipas, pareho pa silang gising at hindi makatulog. Jessa, bulong ni Miguel. Bakit? Bulong din niya pabalik. Ang ingay mong huminga oh. Biro ni Miguel. Sus, ikaw nga eh. Parang elepante. Sira ulo ka talaga. Akala ko ba professional tayo? Professional naman ah. Hindi naman ako nangungulit. Tinititigan ko lang kung gaano kakaganda kahit ganyan kang kasungit. Sagot nito na may halong lambing. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hoy, tigilan mo nga ako. Lumayo ka, baka mahawakan mo ko. Bakit? Anong problema kung mahawakan kita? Tanong nito at naramdaman ang paggalaw ng kama. Unti-unti, parang lumalapit ito. Miguel, huwag ka nga makulit. Huwag kang lumapit. Seryoso ako, baka magising si Gio. Natutulog na ng mahimbing. Sanay na yun sa maingay. Bulong ni Miguel. At sa isang igla, naramdaman na lang niya na sobrang lapit na ng mukha nito sa kanya. Lumipat pa talaga sa tabi niya. Ramdam niya ang init ng hininga nito habang titig na titig sa kanya. Jessa, alam mo ba, simula noon, hindi na nawala yung ganito. Yung kaba, yung excitement. Miguel, napalunok siya. Gusto niyang umatras pero wala na siyang mapupuntahan. Mababangga na niya si Gio. Huwag ganito, hindi pa tayo handa. Handa na ako. Ilang taon ako naghintay. Ilang taon ako nagtago at nagmahal ng palihim. Bulong nito habang dahan-dahang inaangat ang kamay para haplusin ang pisngi niya. Ang mga labi nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Pakiramdam ni Jessa ay sasabog ng dibdib niya sa kabat-kilig. Pumikit na lang siya ng dahan-dahan. Papa, ice cream. Daldal ni Gio sa pagtulog, sabay galaw at sumandal sa kanya. Napamulat agad silang dalawa. Napatalo ng bahagya si Miguel at umatras. Napakamot siya sa batok at tinakpan ang mukha dahil sa sobrang hiya at kilig. Ay nako, ang timing naman ng batang to. Bulong ni Miguel na natawa na lang sa pangyayari. Karma mo yan. Sabi sa'yo huwag ka nangungulit eh. Tabi ka nga dyan, lumayo ka, baka next time matuloy na yan. Tumawa ito at hinawakan ng kamay niya sa ilalim ng kumot. Sige, susulitin ko yan, promise. Next time, wala makakahadlang. Umayos sila ng higa at napagpasyang magkuwentuhan na lang muna habang mahimbing pang natutulog si Gio sa pagitan nila. Madilim ang kwarto pero sapat ang liwanag galing sa labas para makita nila ang mukha ng isa't isa. Naalala mo pa ba nung high school tayo? Panimula ni Miguel. Nakatingin na ito sa kisame pero hawak-hawak pa rin ang kamay niya. Ang kulit mo noon, lagi mo ko inaasar, lagi mo ko sinusundan. Best friend tayo na, di ba? Oo nga, prangka ako noon, wala akong filter. Pero masaya ako noon kasi kasama kita. Kahit alam kong sikat ka, marami nagkakagusto sa'yo, hindi mo ko iniiwan. Siyempre naman, sa'yo lang ako komportable. Ikaw lang nakakaintindi sa akin. Pero Jessa, alam mo ba kung kailan nagbago ang lahat? Kailan? Noon nakipag-iwalay ako sa ex ko. Yung time na broken-hearted ako, nandyan ka palagi. Pinapatahan mo ako, binibigyan mo ko ng pagkain, pinapakinggan ang mga drama ko. Doon ko na-realize, hindi na to friendship lang. Nahulog na ako sa'yo. Sobra. Ha? Totoo? Akala ko noon, tropa lang talaga tayo eh. Kaya tahimik lang ako. Gusto ko sana mag-confess noon. Ilang beses kong pinagandaan yun. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung sasabihin ko na ba. Pero naduwag ako. Natakot ako na baka masirang friendship natin. Natakot ako na baka friend lang talagang turing mo sa akin. Kaya tinago ko na lang. Sana sinabi mo. Eh ikaw, wala ka ba naramdaman nun ha? Huwag ka magsisinungaling sa akin ha, kilala kita. Nag-init ang mga pisngi niya. Tahimik lang siya madalas. Pero ngayon, parang gusto niyang ilabas ang lahat. Matagal na. Simula nung naging close tayo. Prangka ako sa iba pero sa'yo. Nauutal ako. Nahihiya ako. Akala ko nga one-sided lang eh. Kaya tinago ko na lang din. Akala ko hanggang doon na lang tayo. Grabe, sayang. Sayang ang panahon. Kung alam ko lang na ganun ka rin, edi sana naging tayo na noon pa. Sus, ikaw tong duwag eh. Babae ako, mahirap para sa akin na magpakita ng motibo.
Sorry na po. Pero alam mo, Jessa, nung nagkahiwalay tayo ng landas kasi kailangan ko mag-aral, maging piloto, di ako tumigil. Araw-araw iniisip kita. Pero nung bumalik ako, bago ako magtungo sa ibang bansa, nakita kita. May kasama ka ng lalaki. Akala ko, boyfriend mo na. Napabuntong hininga siya. May nanliligaw sa akin pero wala naman ako nagustuhan. At saka baka nga nung time na yon, buntis na ako at hindi ko lang alam. Doon ako nasaktan eh. Kaya nung nalaman kong buntis ka, akala ko talaga anak niyo yun. Tinanggap ko na lang na may pamilya ka na at gusto ko na lang suportahan ka bilang kaibigan. Di ko akalain na ako pala talagang ama. Ang tanong ngayon, Jessa, ikaw, ano nararamdaman mo? Sa lahat ng pinagdaanan natin, sa lahat ng ito, may pag-asa pa ba tayo? Miguel, hindi ka kailanman nawala sa puso ko. Kahit kailan, ikaw lang. Lumiwanag ang mukha ni Miguel. Dahan-dahan nitong inilapit ang mukha sa kanya ulit. So, ibig sabihin may green light na ako? Baliw ka talaga. Pero oo, may green light ka na. Nang magdikit ang kanilang mga labi, parang bumalik lahat ang mga nawalang taon. Ang init, ang kilig, ang pagmamahal na matagal nang nakatago. Ngunit bago pa lumalim ang halik, biglang bumulong ulit si Gio sa pagtulog. Mama, Papa, ice cream pa. Naghiwalay sila ng mabilis, pero pareho silang nakangiti habang namumula mga pisngi. Ang kulit talaga ng anak mo, Jessa. Pinaplano ko na nga kasal natin sa isip ko eh. Kasal agad? Hindi pa nga naliligaw, kasal na? Ang bilis mo naman. Ano mabilis? Ilang taon na tayo naghihintayan. Ilang taon na ako nagtago sa sarili kong feelings. Gusto mo pa bang maging snail pace ako? Pero kailangan mo pa rin manligaw. Isang hapon, nasa food stall sila. Pero iba ng itsura niyon ngayon kumpara dati. Hindi na yun isang maliit at simpleng turo-turo lang. Pinalaki, pinalinis, at pinaayos kasi ni Miguel. Malawak na yon, may makinis sa tiles at puno ng customers. Bossing, order po dito! Sigaw ng isang customer. Tumawa si Miguel habang nakasandal sa poste at pinapanood si Jessa. Hindi na ito halos gumagawa ng mabibigat na gawain. Nag-hire na sila ng 3 helper at isang kusinera para gumawa ng trabaho nito. Oh, ito na po yung order nyo. Masayang sagot ng babae habang naglalagay ng ulam. Lumapit siya at niyakap ito mula sa likod. Babe, ang galing mo talaga. Kita mo na, sikat na tayo dito. Sabi ko sa iyo deserve mo to. Lumingon ito sa kanya at kinurot ang braso niya. Sus, hindi to mangyayari kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ang nagpaganda, ikaw ang nagpalaki. Pero salamat ang gana ng pakiramdam ko ngayon. Hindi na ako pagod na pagod sa pag-uwi. Siyempre naman, asawa ng turing ko sa'yo Dapat alagaan kita. Bulong niya sabay halik sa pisngi nito. Ew, Papa, Mama Kadiri. Ang sweet niyo naman, bawal po yan sa public place. Biglang sumingit ang boses si Gio na galing sa likod. Hawak ang plato na may lamang fried chicken. Natawa silang dalawa. Hinarap niya ang bata at kiniliti ito. Ano ka ba anak? Selos ka no? Sige nga, halika rito. I love you, Gio. I love you too, Papa. Pero wag muna kayo mag-kiss, gutom pa ako. Sagot ng bata sabay takbo papunta sa mesa. Ilang buwan ang lumipas, tuluyan na silang lumipat sa bagong bahay. Hindi man kasing laki ng mansyon ng tatay niya pero sapat yun para sa kanilang 3. Dahil chief pilot na siya, mas madalas siyang nasa lupa kaysa magpalipad ng eroplano. Busy pa rin pero mas marami na siyang oras para sa kanya mag-ina. Isang gabi, galing siya sa long flight. Pagbaba niya ng eroplano, diretso siya sa bahay. Pagdating niya, gising pa sila Jess at naghihintay sa kanya. Papa! Sigaw ni Gio na tumakbo palapit para salubungin siya. Niyakap niya ito na mahigpit at binuhat. Nako, ang bigat-bigat mo na anak ang lakas kasing kumain. Biro niya. Siyempre naman po Papa, kailangan ko tumangkat para maging pilot din ako katulad mo. Tuturuan mo ko paano magmaneho ng eroplano. Umupo sila sa sofa at umupo si Gio sa kandungan niya. Oo naman, tuturuan kita. Pero kailangan mag-aral ka mabuti Math at science ang focus mo. At saka dapat masunurin ka kay mama. Sagot niya sabay kindat kay Jessa na nagtitimpla ng kape.
Opo, promise. Ako na magiging co-pilot mo paglaki ko. Deal. Sige, ikaw ng right-hand man ko. Sabi niya sabay high five sa bata. Lumapit si Jess at inabot ang mainit na kape tapos ay umupo sa tabi nila. Pagod ka na siguro, love. Kumain ka na muna. May nilaga pa ako. Gutom na ako, lalo na pag nakikita ko kayo. Lalo akong gumaganang kumain. Sagot niya sabay kindat na naman na ikinapula ng pisngi ng babae. Hay nako, ang bolero mo talaga. Dati tahimik ka lang eh. Sabi nito sabay hampas sa hita niya na mahina. Dati kasi hindi ko pwedeng sabihin eh. Ngayon na akin ka na, ipagsisigawan ko pa. Wala ni siyang mahihiling pa. May magandang bahay, maayos sa negosyo, at higit sa lahat, ang babaeng mahal niya ay kapiling na niya at bonus pang kanilang anak. Lumipas ang ilang taon at tuluyan ang nabuo ang pangarap nilang pamilya. Opisyal na silang mag-asawa at naging isa sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Hindi nagtagal, lalong sumayang kanilang tahanan nang ipinanganak ang kanilang kambal na isang lalaki at isang babae. Si Gio naman ay naging isang responsabling kuya na laging nagbabantay sa mga bagong silang na kapatid. Pagka-uwi ni Miguel galing sa flight, sinalubong siya ni Gio na may dalang drawing. Papa, look! I drew our family. Ako, si Mama, ikaw, tapos yung kambal. Masayang sabi ng bata sabay abot ng papel. Kinuha niya yon at ngumiti ng malapad. Wow, ang galing naman ng anak ko ah. Salamat ah, ang ganda ng drawing mo. Siyempre naman po, Papa, practice lang to. Paglaki ko, architect ako tapos gagawa ako ng pinakamalaking bahay para sa atin. Para lahat tayo kasya at masaya. Proud na sabi ni Gio. Tumawa siya at ginulo ang buhok ng anak. Ang dami mo namang gustong gawin paglaki, pero sige, support ka namin dyan. Basta mag-aral ka mabuti ah. Opo, promise. Pumasok sila sa loob at naabutan nila si Jessa na nagpapadede sa kambal. Lumapit siya at hinalikan nito sa noo. Kumusta sila, love? Okay lang ba sila? Okay lang sila, love. Tulog na ulit. Ang sarap lang nilang tignan, no? Parang kopya-kopya lang natin. Sagot ni Jessa sabay tingin sa mga sanggol. Siyempre naman, dugot laman natin eh. Pero ikaw, napagod ka na naman yata. Dapat nagpapahinga ka na lang. Malambing na saway niya sabay upo sa tabi nito. Mas gusto kong asikasuhin kayong lahat. Dati, pangarap ko lang to eh. Magandang bahay, masayang pamilya. Ibinigay mo sa akin lahat to, Miguel. Salamat. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at pinisilyon. Deserve mo to, love. Deserve nating maging masaya pagkatapos ng lahat. Pinaghirapan natin to. At ngayon nandito na ako, hindi ko na hayaang maranasan mo ulit ang hirap ng pag-iisa nun. Ako nang bahala sa inyo palagi. Ngumiti si Jess at sumandal sa balikat niya. Salamat, love. Salamat dahil bumalik ka. Salamat dahil hindi ka sumuko. Kahit kailan, hindi ako susuko sa'yo at sa pamilya natin. Bulong ni Miguel. Hindi man agad sila nagkaroon ng pagkakataon noon. Pinatunayan ng panahon na kung para sa isa't isa, magtatagpo at magtatagpo rin. Destiny allowed them to grow, to be the person they need to be, before getting back in each other's arm. Sulit ang paghihintay dahil ngayon, walang katumbas ang sayang kanyang nararamdaman. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!